Ang PTV Balita ngayon. Napagkasundoan ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration na paliwigin pa ang moratorium o pansamantalang pagpapatigil sa pag-aangkat ng molasses hanggang March 2026. Kasunod ito ng Molasses Order No. 1 na inilabas noong Setyembre kung saan pansamantalang ipinagbabawal ang pagpasok ng imported na molasses hanggang sa katapusan ng taon. Layunin nitong pigilan ang lalo pang pagbagsak ng presyo ng molasses sa bansa. Magugunitang bumagsak ang presyo ng molasses ng halos 10,000 piso kada metriko tonelada noong unang bahagi ng Nobyembre. Nananatili namang nasa humigit kumulang 250,000 metric tons ang local stock na itinuturing na sapat para sa pangangailangan lokal. Ayon kay Ascona, makatutulong ang pagpapalawig upang maibsan ang napupunong imbaka ng mga millers at mapanatili ang mas maayos na presyo ng molasses para sa mga magsasaka. Ginagamit ang molasses sa paggawa ng bioethanol, baking, confectionery, pagluluto, inumin, animal feeds, suka, citric acid, at sanitary alcohol. Samantala sa ating lagay ng panahon, Verbena habang patungo ng Palawan. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan ng pag-asa sa layong 130 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Sa kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na aabot sa 105 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Calamian Islands at extreme northern portion ng Palawan. Signal number 2 naman sa Occidental, Mindoro at northern at central portions ng Palawan kasama na ang Cuyo at Kalayaan Islands. Dahil sa bagyo, magiging maulan ng Palawan, Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Aklan, Antique at nalalabing bahagi ng Mimaropa. Shearline naman at amihan ang sanhi ng mga pag-uulan sa Ilocos Region, Batanes, Mindanao, Bicol Region at nalalabing bahagi ng Visayas. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.